Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Sinabi ni Yahweh kay Elias na taga Tisbe, "Puntahan mo agad si Haring Ahab sa Samaria. Makikita mo siya sa ubasan ni Nabot. Naroon siya upang kamkamin yon. Sabihin mo sa kanya, pagkatapos mong paslangin ang tao, ay kukunin mo pati ang kanyang ari-arian? Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabot, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Ahab kay Elias, "Nakita mo na naman ako, aking kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Hinanap kita muli sapagkat nalulung ka na sa paggawa ng masama sa paningin ni Yahweh. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, itatakwil kita. Lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Paparusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ginalit mo ako at hinimok mo ang Israel sa pagkakasala." Ito naman ang pahayag laban kay Jezebel. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa loob mismo niyang Jezreel. Sino man sa angkan ni Ahab ang mamatay sa bayan ay kakainin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakainin ng mga buitre. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, walang nakapantay sa mga kasamaang ginawa ni Ahab sa paningin ni Yahweh. Ginawa niya ang mga mahahalay na kasalanan sa pamamagitan ng pagsamba niya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ni Yahweh noong pumasok ang bayang Israel sa lupaing yon. Nang marinig ni Ahab ang mga sinabi ng propeta, pinunit niya ang kanyang damit, nagsuot ng damit panluksa kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Elias, "Napansin mo ba kung paano nagpapakumbaba sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpapakumbaba siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, paparusahan ko ang kanyang angkan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit.
sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.